ipakita ko lang sa inyo guys kung ano yung kanyang favorite position ngayon. O, diba tulog na tulog? Ayaw niya sa unan niya. Umaalis siya sa unan. Oh, ganyan. O, diba? Masarap ang tulog niya ng ganyan, yung hindi siya binabalot. Tapos nakataas lang yung dalawang kamay. O, diba? Hinahayaan ko lang para makatulog siya ng maayos. Good morning! Good morning, good morning! Good morning, good morning! Ay, good morning! Ang init! Pinatay ko yung electric fan kasi niliguan ko si Khalid. Naliligo na. As usual, maingay na naman. Naku. Hindi kami masyadong makatulog din sa umaga kasi may ginagawang building dito. Pukpok na ng pukpok. So si Khalid nagigitla. Naliguan ko na, kami ay lalabas lang. Dito lang sa merkado. Bilihan ng mga sabon ba. Kasi ako ay maglalaba. Ay, naubusan ako ng soap, powder. Tapos, dishwashing liquid. Tapos, Clorox. Ay, bibili kami ni Khalid ng mga sabon. Lapit lang. Hindi ko nadadalhin yung stroller kasi paglabas ng gate, kaliwa lang ako, yun na yung bilihan. Bagong siya, bagong open na bilihan ng mga sabon. So siguro mura-mura dun kasi puro sabon ang paninda ba. Ayan. Hello! Nilagyan ko lang ng medyas. Hindi ko na susombreluhan. Mainit ang panahon. Hi! Khalid! Ito pala yung guys, yung vitamin dito ni Khalid. Ayan. Adtil. Ang sabi ng pediatrician is 2 years niya, hanggang 2 years niya tong iinumin. So, once a day lang, 2 drops lang. Drops lang siya. And para sa yun, vitamin D and vitamin C yata, if I'm not mistaken. So, nakakaisa pa lang si Khalid and sobrang dami pa niya laman. 2 drops lang naman. So, ayun. Lalabas muna kami. Saan ang wallet ko? Khalid, where you will go? Where you will go? Meron man akong cash, pero ika-card ko na lang. Hi! Hi! Say hi to the guys. Good morning guys! Ako po ay bilog na bilog ang mata. Bilog na bilog po ang mata ko. Ang cute ng kanyang damit. Grandma's little guy. I just finished shower guys. I feel so fresh. Mainit panahon. So ayan, kailangan talaga araw-araw nililiguan ang baby. Hi! Nasaan ang iyong hair? May hair yan. Sinuklayan ko lang. Ito yung suklay niya. Kaya hipir na hipir ba? Pero meron niyang buhok. Onting buhok. Parang yung buhok ni Ali nung maliit. Si Ali ganyan din. Hello? Hello, little guy? Hello, little guy? Lid? Khalid? Let's go. Let's go. We will buy soap. Maglalaba ako at sobrang dami kong labahin. Magpadede muna tayo guys. Kay Khalid bago umalis. Lapit lang. Mga 5 minutes lang kami sa tindahan. Ayan. Sinisinok. Sinisinok ka. Say hi. 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 Saan ang iyong towel? Ayun pa. Layo. Layo man ang towel mo. Okay naman sa kanya yung yung Aptamil 1 na gatas. Nagkaroon siya ng yung butil-butil sa mukha. So nung nagpa-check up kami sa doktor, kasi nag-decide lang ako na bigyan siya ng formula na Aptamil. Bismillah. Bismillah.
So, nag-ano lang ako, yun nga, nag-decide ako na bigyan siya ng formula na Aptamil. Tapos, nagkaroon siya ng butil-butil sa mukha. So, nung February 19, nung nagpa-check up kami, nagsabi ako sa doktor na, yun nga, binigyan ko siya ng milk. Kasi yung aking milk is not enough. Nagagalit ito pag gabi. So, ang sabi naman ng doktor, okay naman daw yung Aptamil. And yung butil-butil naman daw, alhamdulillah, yarhamukallah. Yarhamukallah. Yung butil-butil daw sa mukha niya is normal lang daw yun. Huwag lang daw palaging ikikis ang baby. So, ngayon naman, okay na yung face niya. Konting-konti na lang yung butil-butil. Are you listening to mommy? You listening to mommy? You listening to me? Painumin ko lang ng unting gatas. Hindi ko pala nabuhay yung electric fan. Ang init. Init ang panahon. Today is Today is Wednesday. February 28. Almost a month ka na pala. End of February na tomorrow. 1 month na pala si Khalid. Yay! 1 month na si Khalid. Happy 1 month. Oy, baby. Medyo na siya. Medyo, hindi pa naman siya yung nagpupulong, yung nakikipag-usap. Pero, pag naririnig niya yung mukha ko, pag naririnig niya yung boses ko, hinahanap niya talaga ako. And then, umiiyak siya. Gusto niya lagi akong nakikita. Tapos ayun, marunong na siyang magpaawa. Yung humihibi-hibi ba? Pag nakikita niya ako humihibi, nagpapaawa. Gusto ng karga. Khalid! So, okay lang naman nasanayin ko siya ng karga, guys. Kasi, wala naman akong ginagawa sa bahay. So, baby lang talaga. Pati, wala namang trabaho dito sa bahay masyado. Kaya, okay lang na palagi kong pinakarga si Khalid. Sabi ng iba, wag daw palaging kargahin ang baby kasi masasanay ng karga. Well, at saka yung palaging sa katawan ng nanay. Pero for me kasi, ito yung nagiging bonding namin ng baby ko. Bonding namin ni baby. Yung parang lalo kaming nagkakalapit. So, palagi ko siyang pinakarga. Kahit sa gabi is palagi siyang umiiyak kasi nga namumuyat, palagi siyang gising sa gabi. Gusto niya laging nasa katawan ng nanay, okay lang. Kahit masakit sa likod, okay lang. Kasi mabilis lumaki ang baby, guys. Sa isang araw, malaki na to. Ayaw na nitong magpakarga, diba? So, sinusulit ko na habang maliit pa siya, habang baby pa siya, palagi ko siyang pinakarga. Sinisinok ikaw. Normal naman sa baby ang sinisinok. Pati mamaya wala na yan. So, alis na kami, guys. And bili muna ako ng soap. Maglalaba si mami. Ha? Lalaba muna tayo, no? Kita nyo ba si Khalid? Kita nyo ba yan? Kita nyo ba yung baby na yan? Kita nyo ba yan? Hello, guys. Hello. Ang sarap ng amoy ng baby, no? Kahit puro lungad. Tapos kahit walang shower, mabango. Gagalit na. Bahay na. Ay, dali lang kami doon. Patulog na si Khalid, oh. Basta maliguan to, tapos lumabas, natutulog talaga to, agad-agad. Madami pa ng mga doon, mga tinda-tindang yung mga plasticware, mga planggana, ganun, mga gamit sa bahay. Hindi lang puro sabon, kasi pahaba siya. So, bumili lang ako ng soap powder. Maglalaba ako habang si Khalid ay tulog. Bumili ako ng Clorox. Tapos, yung dishwashing liquid. Tapos, nakakita ako nung ipitan ng damit. Tapos, bumili na din ako nung lagayan niya. Eto. Kasi wala kaming ipitan dito.
puro mga hanger lang. Ayan. Kasi di ba ang damit ng baby is maliliit. So, kailangan pag sinampay is nakaipit siya kasi baka lipad din ng hangin. So, bumili lang ako. Ayan. Ang binili ko is yung kahoy na. Mas mura-mura yung kahoy kaysa sa plastic. Pero parang feeling ko is mas matibay din ang kahoy kaysa sa plastic. So, dapat pala dalawang set yung binili ko. Isang set lang to, 36 pieces. Okay lang kasi ayan, halos nangalahati yung lagayan. So, diba? Parang magandang bumili ng ilang piraso nito. Mura lang to, 2 point something lang. Para pinakalagayan ng mga anik-anik ba. Ayun. Kapag maliit yung bahay, isabit-sabit lang siya. Tapos lagyan na lang ng kung anik-anik. Baka next time bumili ako ng ilang piraso na ganito. Para medyo organize yung mga gamit. Maglalaba muna ako, guys. Good afternoon, guys! 3:26 na ng hapon. Si Khalid ay masarap ang tulog, mahimbing kasi umuulan. Malakas ang ulan, guys. Medyo malamig. Kanina mainit ang panahon. So, medyo lumamig-lamig. Kumakain pala ako ng ano bang tawag sa fruits na to sa English? Pero ang Arabic nito is parang cook. Ang sarap nito, guys, kapag ginagawang juice. So, sa Egypt, yung family ng asawa ko is palagi silang gumagawa ng ganito. Tapos malamig na malamig. Sobrang sarap. Tamis nito, guys. Nabili ito ng asawa ko nung last Fera. Mura lang. Isang lagayan, parang 4 or 5 pieces yung laman. Tapos, ano lang siya, 3 hiyas lang. Kasi hapon na yun. So, pero kung umaga, mga 5 hiyas ang kada isang lagayan. So, nakuha niya ng 3 hiyas ang isang bowl na Coke, which is 4 to 5 pieces na yung laman niya. Sobrang tamis. Mamaya pa yung labas ng asawa ko. Mga 5 PM. And medyo nagugutom na ako kaya nag-fruits na lang ako. Mamaya ako kakain pagdating niya. May dala ulit yung food. Naglaba ako kanina. Buti na lang hindi ako natulog. Nailipat ko ng sampayan yung mga binilad. Nilagay ko dun sa may bubong. Medyo marami-rami pa man din yung nilabhan ko kanina. Hand wash lang ako, guys. Wala akong washing machine. So, naglaba ako ng mga pantalon ni Mr. mga damit. Tapos bukas, yung mga towel naman yung lalabhan ko. Tamis. Baka pala sa Saturday pupunta ako kay na Honey. Bibisita ako sa kanila. Sama ko si Khalid. Malapit lang naman yung bahay nila dito sa amin. Mga 18 to 20 minutes lang by car. So kapag pwede siya, baka sunduin niya kami or baka mag-Uber na lang kami. Tamis. Pasensya na kayo, guys, sa sa ating lighting. Pangit. So, itong itong nakuha naming room dito, guys, is nasa labas yung CR. So, as in, isang room lang siya. Tapos, may sink lang. And 1,000 hiyas na yung upa namin dito. Monthly rent namin. 1,000 hiyas. Medyo mahal talaga dito sa place namin. And
ayun, naghahanap-hanap kami ulit ng malilipatan. Well, normal naman dito. Marami ding mga Brazilian ang mga walang sariling bahay, guys. Marami mga nangungupahan lang din. So, ayun. May nakita kaming room, pero I'm not sure kung kukunin namin. Mas maliit kesa dito, pero at least meron siyang toilet sa loob ng room mismo. Tapos, meron ding sink. Tapos, maganda yung ano niya, maganda yung tiles. And maganda yung pintura, parang bagong pintura. Tapos maganda yung door. As in, malinis siya. And malapit lang din yung place dito sa lugar namin ngayon. So, malapit lang din sa place ni Mr. Sa workplace ba niya. So, not sure kung kukunin namin yun. And mas mura siya, 800 lang every month. Tapos, ang kagandahan is hindi humihingi ng deposit yung may-ari, or hindi siya agency ba, hindi siya company. Ang karamihan humihingi sila ng 3 months na deposit. Yun. Sitwasyon nga namin ngayon, hindi namin kayang mag-down ng ganong kalaki, 3 months deposit. So may nakita nga kami na ayun, 1 month advance lang. Pero ang ayaw ko lang dun sa lugar na yun is second floor siya, tapos walang elevator, hagdan lang. Pero sabi naman ng asawa ko, na-visit na niya kahapon, and sabi naman niya hindi naman daw ganun kataas yung hagdan. So ayun, sabi ko sa asawa ko, siya yung mag-decide kasi alam naman niya kung ano yung maganda at hindi. And ayun. Pero yung yung electricity and water, hindi kasama sa 800 na monthly na renta. And yung internet din, wala. So, siguro, ang sabi naman ng may-ari is, parang maghahati-hati kung magkano yung magiging bill. Kasi same-same lahat naman ng room doon. And ang karamihan naman is wala din naman masyadong gamit. So, ang sabi ng may-ari, siguro, ang babayaran lang namin sa ilaw at saka sa tubig is mga nasa 50 hiyas lang din naman. So, siguro naman ang internet mura lang din. So, siguro, ang babayaran namin every month doon is maximum na yung 900. So, medyo mabababa kaysa dito sa tinitirhan namin ngayon. Dito kasi 1,000 yung rent namin. Kasama na yung electric at saka yung water. Pero yung internet is nagbabayad kami ng 25 hiyas. So, 1,025 hiyas every month yung binabayad namin dito. And by the way guys, di ba itong nabanggit ko sa inyo, itong aking cellphone, di ba sira nga to yung camera nito, as in tuluyang nasira guys. Sa Pinas ko pa to nabili, Huawei. Huawei ano ba to? Y9S. Yung meron ditong camera na umaangat. Nasira na ng tuluyan yung camera niya. Front and back. So, sa ano pa to? Sa Egypt pa to actually nasira. And hindi ko napagawa doon kasi hindi sila gumagawa ng Huawei na brand ng cellphone. Tapos dito sa Brazil is hindi rin. Sabi ng asawa ko, mahirap daw humanap ng pagawaan ng Huawei. So, hinayaan ko na lang. And then, kahapon, guys, nagpuntang asawa ko ng merkado. And, while naglalakad siya, guys, meron siyang narinig na parang pumutok na glass or nabasag sa kalsada. And medyo paggabi na nun. So, nakita niya, cellphone. Nadaanan siya ng motor, guys, and hindi rin napansin ng nagdo-drive. So, cellphone, guys. Cellphone. So, dinampot ng asawa ko kasi nakita niya. And naisip niya is, kanino niya ibabalik itong cellphone? Wala namang ibang tao doon na nakaiwan or walang naghahanap na tao. Paggabi na nga. So, sabi niya, dinampot niya yung cellphone, inuwi niya dito sa bahay. Sabi niya, in case na may tatawag is, sasagutin na lang namin. And magdamag, wala naman tumatawag, guys. So, chinarge namin yung cellphone kasi nga baka may tatawag. Wala naman tumatawag. And then, nung pagkaumaga, kanina, factory reset na siya. Siguro, yung may-ari na yung mismong
nag-update ng system nito. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Pero ang nakita ko is naka-factory reset na siya. Pero hindi namin siya ma-open kasi nga kailangan ng previous na email kung alin yung naka-register dito or yung mobile number. So, wala kaming choice kundi ipa-check sa nagagawa ng cellphone. May kaibigan yung asawa ko na gumagawa ng cellphone dito, malapit sa amin. So, dinala niya kaninang umaga. And ayun, nagawa naman ng friend niya, pati yung screen protector ng camera lang pala yung, kita niyo ba? Malabo eh. Navy blue kasi to. Yung screen protector ng cellphone is, yun lang yung nabasag and gumagana yung front and back camera niya. As in, gumagana lahat ng dito sa cellphone na to. And ayun nga, parang na-reset siya. As in, parang bago na ulit yung loob niya. So, yun, nagbayad lang ng asawa ko ng 130 hiyas kasi binabayaran daw yung parang software. Not sure kasi hindi ako magaling sa mga ganon. Kasi binibili daw yun. So, ayun, 130 hiyas lang yung pinuha sa kanya sa pag-aalis ng factory reset na yun. And itong pag-aayos ng nasira dito sa yung screen ba ng camera. So, ang brand pala ng cellphone na to is Galaxy S20 FE. So, tiningnan ko yung specs nitong cellphone and mahal din pala siya, guys. Nasa kulang-kulang 40,000 sa pesos. So, depende kung gaano kataas yung GB ng cellphone and yung specs ba. So, ayun. O, diba? Hindi ko na kailangan bumili ng bagong cellphone. So, meron akong bagong cellphone. Well, siya, marami na siyang gas-gas. Siguro nga ito ay dahil dun sa pagkakalaglag at saka yung pagdaan ng motor, may mga gas-gas dito sa kanto. Pero okay na okay pa yung cellphone, guys. So, meron ako magagamit na camera kapag lumalabas kasi hindi ko madala tong camera na to. And by the way, guys, nag-wait kami magdamag and walang tumatawag. And then, kaninang umaga is nireset na, factory reset na yung lumabas dito sa cellphone. So, ibig sabihin is hindi na sila umaasa na mapapabalik yung cellphone. So, ayun. I'm so lucky na meron akong bagong cellphone na magagamit. Ayan. Ito naman, baka ko na to, pang dito lang sa bahay pag nanonood ako ng YouTube. Inilipat ko na yung nilipat ko na yung SIM card nito dito. So, ito na yung ginagamit ko. Para anytime sa labas, pwede akong mag-take ng video. Tulog na tulog si Khalid. Nag-uunat-unat. So, ayun, malakas pa rin ang ulan, guys.